Anghel ang turing ng ilan sa kanila sapagkat sila'y nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa loob sa bawat taong napapasaya nila. Nais kong pakinggan ninyo at maantig sa pinadalang kwento ng ating letter sender ngayong araw. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang May. Ako po ay 33 taong gulang at isang guro sa isang pampublikong paaralan. Marahil ang iba sa inyo ay nakarinig na ng halos parehas na kwento na aking pinagdaanan. Ika nga ng marami gasgas na sa pandinig. Gayunman ay gusto ko pa rin ibahagi ang kwentong ito dahil sa tingin ko ay worth sharing ito. At natitiyak kong may matututunan ang bawat tagapakinig. Year 2014, yun ang unang taong kong nagturo sa eskwelahan kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho, Papa Dudut. Sobra akong nanabik dahil ito rin ang unang beses na makakilala ako ng mga bago kong advisory class na grade 5 students. Mainit man dahil panghapon ang pasok ng mga grade 5 ay hindi ko ininda yon. Dahil mas nananaig sa akin ang excitement na makilala ko sila. Pagpatak ng alas 12 ay napansin kong halos mapuno na ang classroom ng mga estudyante at abotenga ang naging ngiti ko. Dahil mukha silang mababait at cooperative. Sinimulan ko ang klase sa pagtatala ng mga pumasok at iisa lang ang pangalan ng liban sa klase. Siya si Angelito. Hindi ko naman yun sobrang pinagtuunan ng pansin dahil nga sa gustong gusto ko nang magturo sa mga bago kong estudyante. Inisip ko rin na baka kaya absent ay dahil unang araw pa lamang naman ng pasukan. Kadalasan kasi ay may mindset tayo na kapag unang araw ng pasok ay iniisip natin na wala pa namang gagawing mga activities at puro self-introduction lang. Lumipas ang unang linggo na nagsisimula na ang klase na hindi pumasok ang estudyanteng si Angelito. Nagtataka man ay sinawalang bahala ko na lamang ito. Gayunman ay nagtanong pa rin ako sa aming head teacher ng mga oras na yon para malaman kung ano ba ang dapat gawin kung may consistent na absentee sa advisory class. Ang sabi niya ay kailangan daw na mag-conduct ng home visitation para malaman ang rason ng pagliban ng estudyante. Nainis pa nga ako nang sinabi niya na ganun pala ang kailangang gawin, Papa Dudut. Paano'y unang taong ko yon sa pagtuturo sa public school at mukhang problema kaagad ang sasalubong sa akin. Gayunman ay pinayuhan ako ng head teacher namin na kapag hindi pa rin pumasok sa susunod na linggo ang concerned student ko, ay saka ko isasagawa ang home visitation. Lumipas ang araw at sumapit muli ang unang araw ng Lunes, Papa Dudut. At gaya ng usual routine ay nagsimula ang klase sa checking of attendance at nang tawagin ko ang pangalan ni Angelito. Narito po ma'am. Dinig kong sabi nito sa mahina at malumanay na tinig. Nang malaman ko sa wakas na pumasok na ito ay agad kong pinag-ukulan niyo ng pansin. Mapayat na bata si Angelito, Papa Dudut. Medyo maitim ang balat na wari ko'y nababad sa sikat ng araw kakalaro at malamlam ang kanyang mga mata. Nalaman ko rin na mas matanda siya ng 2 taon sa mga kaklase niya. Dahil noong ko lang din pinag-ukulan ng pansin ang data niya. 12 years old na siya samantalang karamihan sa kaklase niya ay 10 at ang pinakabata ay 9, turning 10 years old. Ay salamat at pumasok ka na rin, ang sabi ko. Narinig yata ng mga kaklase niya yon kaya nagtawanan ng mga ito.
Napansin ko naman na tumungo na lamang si Angelito nang marinig niya ang hagik-hikan ng kanyang mga kaklase. Matapos noon ay nagsimula na ako ng leksyon. Nagbigay muna ako ng ilang halimbawa bago ko ipagawa ang mga exercises sa mga bata. Nainis pa nga ako kasi nakailang paliwanag ako kay Angelito ng kanyang gagawin ngunit hindi niya pa rin ito magawa ng tama. Grade 5 ka na, Angelito. Alam mo dapat kung paano ang mag-addition. Simpleng math problem lang, hindi mo pa alam? Litanya ko dahil medyo masakit na rin ang lalamunan ko kakaulit sa pag-i-explain. Patawarin niyo po ako, ma'am. Mahinang sagot niya. Ulitin mo ang pag-solve sa board, ha? Ang sabi ko pa. Agad naman siyang tumalima sa sinabi ko, ngunit hindi niya pa rin talaga masagutan ang pinapasolve ko. Kaya't hindi na ako nakatiis at tumawag na lamang ako ng ibang estudyanteng alamang sagot. Bagsak ang balikat niyang bumalik sa dulong row ng mga upuan kung saan siya nakaupo. Napansin ko na parang hindi rin siya willing na mag-aral at matuto kaya lalo akong nainis sa kanya. Okay, that's all for now, grade 5. Pwede na kayong mag-recess. Sambit ko pagkalipas ng 1 oras ng klase namin. Nang sabihan ko ang mga bata na ilabas ang kanilang mga baon samantalang ang iba naman ay wala namang mga baong dala ay pinapunta ko ng kantin. Tapos na ang oras ng klase ko sa aking advisory class, Papa Dudut, at sa susunod na section naman ako magtuturo. Lumipas sa mga araw na napapansin kong lulubog lilitaw si Angelito. Maging ang mga iba niyang subject teachers ay nag-raise na rin sa akin ng concern sa pagiging pala-absent nito. At bilang advisor, kailangan kong gumawa ng aksyon sa mga natatanggap kong reports. Kaya naman nang pumasok siya 1 beses ay sinabihan ko siya na kailangan kong makausap ang kanyang nanay dahil puro bagsak ang kanyang mga grade sa first quarter maging ang mga scores niya sa mga exam at quizzes ay mababa din. Sanay naman ako makipag-usap sa mga parents, Papa Dudut, dahil sa private school na pinanggalingan ko bago ako makapasok sa public school ay nakikipag-usap na ako sa mga magulang. Pero mostly, ang kanilang concern ay hindi sa pagiging pala-absent ng mga bata, kundi sa mga mabababa nitong grades dahil sa nahihirapan sa mga school activities. Ma'am, hindi po makakapunta si nanay kahit sabihin ko po yun sa kanya. Sagot sa akin ni Angelito nang sabihin ko sa kanya yon. Tapos na ang oras ng klase ng mga sandaling yon at nag-uwian na halos lahat ng bata. Sinabihan kong maiwan muna siya upang makausap ng masinsinan. Ano namang dahilan at hindi makakapunta ang nanay mo? Tanong ko pa. Hindi naman po talaga napunta yun sa school, ma'am, kahit noon pa. Tugon nito at hindi ko alam, Papa Dudut, pero parang uminit ang ulo ko nang sabihin niya yon. Hindi ba talaga makakapunta ang nanay mo o nagdadahilan ka lang dahil kapag nalaman niya na puro bagsak ang grades mo tiyak na pagagalitan ka niya? Singhal ko. Totoo po ang sinasabi ko, ma'am. Sagot pa niya ngunit hindi na ako tumanggap pa ng katwiran niya. Wala nang maraming sinasabi, Angelito. Sa Lunes, kailangan kong makausap ang nanay mo sa Lunes. Panapos ko sa usapan namin. Matapos noon ay lumabas na siya ng classroom para umuwi habang ako naman ay naiwang naiinis. Dahil parang sa tinagal-tagal ng taon na nagtuturo ako, ay noon lang ako naka-encounter ng ganong klase ng estudyante. Mga padudot, ewan ko ba pero parang ang init ng dugo ko kay Angelito. Ngunit naisip ko rin marahil na ang mga dahilan ay ang pagiging mahina niya sa klase. Madalas na pagliban nito at ang mga bagsak nitong marka.
Problema kasing maituturing sa akin yon bilang isang guro at advisor niya. Hanggang isang hapon ay may nalaman ako, Papa Dudut. Linggo noon, Papa Dudut, at lumabas ako ng bahay para magsimba. Hindi na ako nasamahan ng nakatatanda kong kapatid gaya ng lagi naming ginagawa dahil ipinasyal niya rin ang anak niyang maliit kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ng misa ay nagmamadali akong umalis ng simbahan dahil kinakailangan ko pang mamili sa talipapa ng uulamin namin ng gabing yon. Nang makita ko ang isang pamilyar na bata. Isang payat at kayumangging bata, pudpud ang gamit nitong sapin sa paa at ang mga damit nito na kulay puti ay nangingitim na sa labis na kalumaan. Tila din nakalaylay yon sa kanyang balikat dahil na rin sa nipis ng kanyang katawan. Bili na po kayo, Sampaguita, bili na po kayo. 10 piso lang po. Alok nito sa mga taong kalalabas lang ng simbahan. Karamihan sa mga inaalok niya ay dinadaan-daanan lamang siya habang ang iba naman ay nagpupukol ng tingin sa kanya at tila pinandidirihan siya marahil ay dahil na rin sa ayos niya. Pabili ako Sampaguita, sabi ko sabay kuha ng 10 piso sa aking pitaka. Nang tapunan niya ako ng tingin ay batid kong nagulat siya sa akin nang makita niya ako. Ma'am May, bulalas niya. Ako nga ang Hilito, sagot ko. Hindi mo ba ako pagbibilhan ng Sampaguita mo? Tanong ko. Naku hindi po, ito po kahit wag niyo na pong bayaran. Tugon pa niya. Natawa na lamang ako nang sabihin niya yon. Kinuha ko ang Sampaguita sa kanya at saka ko'y nabot ang 10 piso. Wag na po ma'am, libre ko na po yan sa inyo, ang sabi nito. Ayaw ko. Kunin mo na tong bayad, kung hindi magagalit ako sa iyo. Biro ko. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang 10 piso. Salamat po Ma'am May, sagot niya. Batid kong nahihiya siyang makita ako dahil noong huling araw na nagkita kami ay napagtaasan ko siya ng boses. Kumain ka na ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot bagkos ay napakamot lamang siya sa kanyang ulo at nginitian ako. Pagkuway napahima siya sa kanyang tiyang tumunog. Indikasyon na gutom na siya. Naku, hindi mo na kailangang sumagot. Siya mo na mismo ang nagsabi. Saad ko na naging dahilan ng pagngiti niya. Dinala ko siya sa isang fast food restaurant noon, Papa Dudut, bit-bit ang kanyang panindang Sampaguita. Naalala ko pa na tinitignan pa nga kami ng ibang customer noon sa kainan na yon ngunit hindi ko na lamang yon pinag-ukulan ng pansin. Inisip kong bibili naman kami at kakain doon kaya wala silang pakialam. Tinanong ko muna kung ano ang gusto niyang kainin bago ako pumila. Sa pagpili ng pagkain at ang tanging naging sagot niya sa akin ay, "Kayo na po ang bahala, ma'am." Okay sige. Sagot ko. Agad akong pumili at umorder ako ng isang kanin at fried chicken para sa kanya. Sinamahan ko na rin yon ng isang spaghetti hamburger at ice cream. Umorder naman ako ng spaghetti with soft drinks para sa akin. Medyo busog pa kasi ako ng mga oras na yon dahil napadami ang kain ko ng tanghalian. Nang dalhin ko ang pagkain sa aming lamesa ay napansin ko ang pananabik sa mata ni Angelito na para bang takam na ito sa pagkaing bitbit ko. Ito na ang order natin at ito ang sayo, sabi ko sabay abot sa kanya ng kanin na may piniritong manok, spaghetti, burger at ice cream. Ang dami naman po yata nito ma'am. Nakakahiya naman po sa inyo, ang wika pa nito. Madami talaga akong in-order kasi alam kong gutom ka. At saka huwag kang mag-alala, libre ko yan at kailangang ubusin mo yan dahil sa susunod ay hindi na kita ililibre kapag hindi mo naubos yan. Mahabang litanya ko.
Sige po ma'am, salamat po. Nang magsimula kaming kumain ay napansin ko na hindi lang takam na takam si Angelito Papadudot. Sa pakiwari ko'y noon lang siya nakakain ng mga pagkain yon dahil sa paulit-ulit kong naririnig sa kanya ang salitang masarap. Ngunit napansin kong hindi niya ginalaw ang spaghetti at burger na binili ko sa kanya. Tanging ang kanin, piniritong manok at ang ice cream lang ang kinain niya. O ba't di mo ginagalaw yan? Hindi ba sabi ko sa iyo kapag hindi mo inubos lahat ng yan, hindi na kita ililibre sa susunod? Saad ko. Ma'am, busog na po ako at saka pwede ko po bang ibigay na lang to kay nanay? Baka po kasi hindi pa rin kumakain yun eh. Nang sabihin niya yon, Papa Dudut, ay parang kinurot ang puso ko. Iba talagang magmahal ang isang anak sa kanyang ina. Pwede naman. Gusto mo ba ipabalot natin para maiuwi mo? Tanong ko. Sige po ma'am, maraming salamat po. Pagsang-ayon niya. O sige, pero mamaya na. Mag-usap muna tayo. Ang sabi ko. Nang mga oras na yon ay ginusto kong kilalanin si Angelito ng mas malalim, Papa Dudut. Ano po ang pag-uusapan natin ma'am? Tanong niya sa akin. Tungkol sa iyo. Sagot ko. Tungkol po sa akin? Tanong niyang muli. Oo, tungkol sa iyo. Gusto kong malaman kung bakit hindi makakapunta ang nanay mo sa school. Kailangan ko kasi siyang kausapin, hindi ba? Pero sabi mo ay hindi napunta ang nanay mo sa school. Pwede ko bang malaman kung bakit? Papadudot nang tanungin ko siya tungkol sa bagay na yon, ay napansin kong napalitan ang rehistro ng kanyang mukha. Mula sa pagiging masaya nito ay bahagya itong nakaramdam ng lungkot. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas gusto ko pang kilalanin ng malalim si Angelito. Ang totoo po niyan, lagi po kasi siyang galit sa akin ma'am. Sagot nito. Siguro pasaway ka, kaya lagi siyang nagagalit sa iyo. Ang sabi ko naman. Hindi po ma'am. Sa totoo nga po ay ako na ang gumagawa ng paraan para makakain kami. Depensa ni Angelito. Anong ibig mong sabihin? Curious kong tanong. Gaya po ng nakaraan, kaya hindi po ako nakapasok ng school kailangan ko pong mga lakal para lang may makain kami. Nang makabili po ako ng 1 kilong bigas at 1 lata ng sardinas kinuha niya po yung sobra sa kinita ko. At kada linggo naman po ay pinagtitinda ako ni Mang Nestor na kapitbahay namin ng Sampaguita, gaya po ngayong araw. Ano bang trabaho ng nanay mo? Tanong ko. Wala po ma'am. Pero kung suswertihin po siyang manalo sa sugal, nabili naman po siya ng masarap na pagkain. Sagot pa ni Angelito. Paano ka nakakapag-aral kung walang trabaho ang nanay mo? Tanong ko pang muli. Ako na po ang dumidiskarte sa baon ko ma'am. Inenroll lang po ako ni Aling Tasing na kapitbahay namin. Sinasabay niya po ako sa apo niyang si Andre. Minsan naman po kapag wala talagang baon ay mapipilitan po akong umabsent. Ang swerte ko nga po sa mga kapitbahay namin Simula kasi grade 1 ay sila na po ang tumutulong sa amin ni nanay. Minsan pinagsasabihan po nila si nanay na maghanap ng trabaho para maging maayos ang buhay namin. Pero hindi po kasi nakikinig si nanay May pagka matigas po ang ulo niya. Yun po siguro ang namana ko sa kanya. Natatawang paliwanag pa nito. Ganon ba? Tanging nasabi ko na lamang. Opo ma'am. At gaya ng iba, mainit po ang ulo niya kapag walang pera. At sa mga pagkakataong yon, doon niya po ako napagbubuhatan ng kamay. Gaya po nitong pasa sa braso ko. Ipinakita niya sa akin ang sinasabi niyang pasa na natamo niya mula sa kanyang ina, Papa Dudut. Dahil lang wala siyang pera, kaya siya nagalit sa iyo ng naging dahilan kaya ka nagkapasa? Muli kong tanong. Opo ma'am, maikli niyang sagot. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa at muling nagsalita si Angelito.
Pero alam niyo po ma'am, kahit po madalas akong pagalitan at saktan ni nanay, mahal na mahal ko po yun. Nagpapasalamat po ako sa kanya ng sobra dahil pinalaki niya ako. At alam ko rin po na mahal ako ni nanay. Hindi niya lang sinasabi o pinapahalata. Kaya ayos lang po sa akin na ganun siya. Sanayan lang ma'am. Litanya pa nito. Hindi ko alam pero parang kinurot ang puso ko sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Napaka-mature magsalita ni Angelito para sa edad niyang 12 anyos. Noon din ay napag-isip-isip ko na mali pala. Napagalitan ko pa siya o singhalan sa eskwelahan. Dahil sa bahay pa lang nila ay hindi na biro ang pinagdadaanan niya. O siya, kailangan ko nang umuwi Angelito. Ikaw din para madala mo na sa nanay mo yung mga pagkaing bitbit mo. Pumasok ka bukas ha. Aasahan kita. Opo ma, maraming salamat po dito sa pagkaing binigay ninyo. Nakangiting tugon nito bitbit ang mga pagkain at binibenta niyang sampagita. Bukod sa pagkaing ibinigay ko ay inabutan ko rin ng maliit na halaga si Angelito na maaari niyang maging baon sa eskwelahan sa mga susunod na araw. Gusto ko pa sana siyang tanungin tungkol sa tatay niya o kung may kapatid ba siya dahil hindi niya yon nabanggit, ngunit naalala kong kailangan ko nang magmadaling umuwi, Papa Dudut. Nang sumapit ang kinabukasan ay kinausap ko ang mga subject teachers ni Angelito para ipaalam sa kanila ang kalagayan nito. Naawa ang ilan sa kanila at nakisimpatya. Sinabi ko rin na kung sakaling mapadalas muli ang pag-absent niya ay ako na mismo ang pupunta sa bahay nila para kausapin ang nanay niya. Sa mga nagdaang linggo ay naging maganda naman ang performance ni Angelito, Papa Dudut. Katunayan ay medyo nag-excel siya sa ilan niyang mga subjects at nakakakuha na siya ng mga pasadong puntos sa mga exercises na ginagawa nila sa loob ng classroom. Naisip ko noon na baka kulang lang sa suporta at motivation ang batang kagaya niya. Good job Angelito. Mukhang ginagalingan mo ang performance mo ha. Minsang sabi ko sa kanya nang magpaiwan siya para mag-volunteer as cleaner. Sinabihan ko naman siya na hindi na niya kailangang magpaiwan para maglinis dahil meron namang janitor na naglilinis ng classroom. Ngunit mapilit siya. Kaya hinayaan ko na lang. Opo ma'am, hindi na po kasi kayo galit sa akin eh. Ang sabi niya pa nang natatawa. Medyo nahiya ako para sa kanya sa sinabi niyang yon. Pero pinaintindi ko sa kanya kung bakit galit ako sa kanya na mga unang linggo ng pasukan. Huwag mong seryosohin yon anak Angelito ha? Tukoy ko sa kanya. Medyo nasanay rin kasi ako na tawaging anak ang mga students ko, Papa Dudut. Nagalit lang ako nung una sa iyo kasi ayaw ko na bumagsak ka. Pero hindi ibig sabihin nun eh. Kaya ako nagalit ay may personal na inis ako sa iyo. Dagdag paliwanag ko pa. Alam ko po yun ma'am. Nakangiting saad naman ni Angelito. Sa mga nakalipas na araw, Papa Dudut, kahit na may mga pagkakataong lumiliban sa Angelito, ay napapansin ko na kapag pumapasok siya ng klase ay talaga namang ginagalingan niya at mas nagiging cooperative pa siya. Paminsan-minsan ay hindi maiwasan na mag-raise ng concern ang kanyang mga subject teacher tungkol sa mga absences niya. Pero sa awa naman ng Diyos ay naipasa naman niya ang buong second quarter. O para sa iyo, minsang abot ko sa kanya ng kulay brown na paper bag. Ano po ito ma'am? Nagtataka niyang tanong. Buksan mo para malaman mo, saad ko. Napansin kong bago niya buksan ang bag ay tinatansya niya muna ang bigat nito. Pagkatapos noon ay agad niyang binuksan ang papel at kita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha. Wow, ang ganda po nito ma'am. Tumingin siya sa akin nang sabihin niya yon at ibinalik niyang muli sa sapatos na hawak niya. Inikot-ikot niya yon ng tingin habang manghang-mangha pa rin dito. Teka po, bakit niyo po ako binigyan nito ma'am? Malayo pa naman ang kaarawan ko. Kailangan ba birthday ng isang tao o may okasyon
para magbigay ng regalo? Tanong ko. Ngumiti lamang siya bilang tugon. Baka po mahal to ma'am, nakakahiya naman po, ang sabi niya. Medyo, pero binigay ko yan sa'yo kasi nakapasa ka this quarter, saad ko. Pero hindi naman po mataas ang grades ko ma'am, ang wika pa ni Angelito. Hindi mataas pero at least nakapasa ka, hindi gaya ng mga nakaraang quarter, tugon ko. Pero sa katotohanan ay nag-decide din akong magbigay ng sapatos sa kanya dahil napansin kong nakangangana ang swelas ng kanyang sapatos at pudpud na rin yon. Salamat po ulit ma'am, hindi ko na po kailangang pag-ipunan ang pagbili ng sapatos, masayang sabi niya. Papadudod ang sarap sa pusong magbigay sa isang batang alam mong nakaka-appreciate ng mga simpleng bagay. Nang hapong yon ay masayang umuwi si Angelito sa kanyang bahay at hinihiling ko ng mga oras na yon na ang pagbibigay ko sa kanya ng incentive ay magsilbing inspirasyon at motibasyon na pagbutihin pa ang pag-aaral niya sa mga susunod na quarter. Gaya ng inaasahan ay masayang pumasok si Angelito sa eskwelahan. Sa mga nagdaang araw at napansin ko rin na nakikihalubilo na siya sa kanyang mga kaklase na dati ay hindi niya ginagawa. Hanggang isang araw ay napansin kong hindi siya masyadong masigla at nakatungo lamang siya sa kanyang desk. Katabi ang isa niyang kaklase. Nagtuturo ako ng mga oras na yon ngunit hinayaan ko lamang. Naisip ko kasi na baka nangalakal na naman ito para may ipambaon at pangkain kaya napuyat. Nasa kalagitnaan ako ng discussion ng aking lesson nang biglang itaas ni Verhel ang kanyang kamay. Katabi at kaklase ni Angelito. Yes Verhel? Tanong ko rito. Ma'am May, may lagnat po si Angelito, saad nito. Agad naman akong naglakad patungo sa kanilang upuan at doon ay hinipo ko ang leeg nito upang pakiramdaman kung gaano kainit si Angelito. Nataranta na lamang ako nang malamang inaapoy ito ng lagnat. Agad-agad ko itong inalalayan papunta sa klinik upang doon muna magpahinga. Pinainom naman kaagad siya ng gamot ng school nurse para kahit papaano ay bumaba ang kanyang lagnat. Bumalik ako sa klase pagkatapos ko siyang ihatid sa klinik at nang matapos ako sa pagtuturo ay binisita kong muli siya roon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ko nang magising siya at makapagpahinga. Masama pa rin po ma'am at umiikot po ang paningin ko. Nagtanong ako sa nurse kung anong temperature niya at sinabi nitong 38 degree daw. Yun ang una niyang i-check. Pinakiusapan ko siya na kung pwedeng i-check niyang muli ang temperatura nito. 38 pa rin po ma'am, sagot nito. Ibig sabihin ay hindi bumababa ang lagnat nito kahit na nakainom na ng gamot at nakapagpahinga. Dahil doon ay nagpasya ako na ihatid na lamang si Angelito sa kanilang bahay matapos ang klase. Sumakay kami ng tricycle at kahit na nangihina ay nagawa niya pa rin ituro sa akin ang direksyon ng kanilang bahay. Iyon ang unang beses na nakita ko ang kanilang tahanan papadudot. Nakakaawang itsura ng kanilang bahay. Para itong pinagtagpi-tagping trapal at walang maayos na pundasyon. Ang nagsisilbi nilang pinto ay kurtinang halos mangitim na sa sobrang kalumaan. Hindi pa nga yata yon nilalabhan. Tao po, paulit-ulit kong tawag ngunit wala akong narinig na tumutugon sa akin. Tao po, ulit ko pa. Aling Mirna, may tao po sa bahay ninyo. Dinig kong sabi ng isang babae na sa tansya ko ay nasa 20s. Tinawag nito ang isang babae sa pangalang Aling Mirna. Nakaupo ang babaeng iyon sa umpukan ng ilang mga taong maiingay at nagsusugal. Sino ba yon? Naiinis na sabi nito. Napakamot pa ito ng ulo nang tumayo mula sa pagkakaupo. Ano ho yon? Sambit nito. Napansin niyang sigurong nakasuot ako ng uniforme ng teacher kaya may paggalang naman ang kanyang pakikipag-usap sa akin. Ako ho si Teacher May, advisor po ni Angelito.
Kayo ho ba ang ina niya? Inaapoy po kasi siya ng lagnat. Casual na sabi ko. Nako, sabi nito sabay kamot sa ulo. Pagpahingahin niyo po muna siya. Ako na pong bahalang makipag-usap sa mga teachers niya kung sakaling hindi po niya kayang pumasok bukas, ang sabi ko pa. Nag-iinarte lang yan, lagnat-lagnat, hindi pwedeng magkasakit dahil wala kaming kakainin. Sabi pa nito na parang wala man lang naramdamang kaunting simpatya o awa sa kanyang anak. O sige na hot, baka matalo pa ang pusta ko. Ikaw na bata ka, mahiga ka na doon kung gusto mo. Kapag ayos ka na, saingan mo na lang ako ha at nagugutom na ako, singhal pa nito. Nagpantiganting ako sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Parang hindi niya anak si Angelito kung pakitunguhan niya. Gusto ko sanang makialam, Papa Dudut, kaso ay wala ako sa lugar. Isa pa ay naka-uniforme ako kaya't idinaan ko na lamang sa maayos na pakiusap ang lahat. Hayaan niyo ho muna siyang magpahinga, may diing sabi ko at malaman. Nakita kong nagiba ang rehistro ng mukha niya nang marinig niya sa akin yon. Batid kong alam niyang kinontra ko siya sa kanyang mga sinasabi. Alis na ho ako, paalam ko. Angelito, wag ka munang magkikilos ha at magpahinga ka muna para lumakas ka. Pumasok ka ng school kapag okay ka na. Sabi ko at saka umalis nang hindi na nililingon ang kanyang ina. Papa Dudut, gusto kong pagsalitaan ng hindi maganda ang kanyang ina ng mga oras na yon. Kung hindi lang ako nakapagtimpi ay baka nagawa ko na nga. Noon ay mas lalo kong naintindihan ang kalagayan ni Angelito. Lalo rin akong naawa sa kanya dahil isa siya sa mga batang hindi man lang nabiyayaan ng swerte sa buhay. Kinabukasan, gaya ng inaasahan ay hindi nga pumasok si Angelito. At gaya din ng pangako ko sa kanya ay kinausap ko ang mga subject teachers niya na pansamantala muna siyang hindi makakapasok dahil sa kanyang sakit. Lumipas sa mga araw at natapos ang klase ko ng araw na yon. Bago umuwi ay tinapos ko muna ang mga paperworks na dapat kong tapusin upang wala na akong masyadong gagawin sa makalawa. Sa hindi naasahang tagpo ay isang batang pumasok sa silid-aralan ko kung nasaan ako. Angelito? Nagtatakang tanong ko. Magandang hapon po, ma'am. Masiglang bati nito sa akin na akala mo'y hindi galing sa pagkakasakit. Paano ka nakapasok dito sa school? Pinayagan ka ng guard? Tapos na ang klase at saka okay ka na pala. Bakit hindi ka pumasok ngayong araw? Kumusta ang pakiramdam mo? Sunod-sunod kong litanya. Ngumiti lang ang batang yon bilang tugon sa lahat ng sinabi ko. Pagkuwan ay naglakad siya palapit sa akin. Sa kamay niya ay napansin ko ang isang kwintas ng sampagitan na gaya ng tinitinda niya sa labas ng simbahan. Teacher May, para po sa iyo, sabi niya. Papa Dudut, maaliwalas ang mukha ni Angelito ng mga oras na yon. Parang walang bakas ng kahit na anong hirap na pinagdadaanan niya sa buhay. Natuwa pa nga ako nang isiping magaling na siya at makakapasok na ulit siya kinabukasan. Bakit mo naman ako binibigyan ng sampagita? Regalo mo ba ito sa akin? Hindi ko pa naman birthday nagtatakang sabi ko. Pasasalamat ko po sa lahat ng kabutihang pinagkaloob ninyo sa akin, Teacher May. At saka isa pa, sabi niyo po hindi naman kailangan ng okasyon o birthday ng isang tao para bigyan ng regalo. Katwiran pa niya. Napangiti ako dahil talagang tumatak sa kanya ang sinabi kong yon. Nagtataka man itinanggap ko ang ibinigay niyang sampagita, inamoy ko pa ngayon dahil sobra akong nabanguhan doon. Maya-maya pa'y nagpaalam sa akin si Angelito na hindi na siya magtatagal dahil sabi niya ay dumaan lamang siya para iabot ang sampagita at para magpasalamat. Agad siyang tumakbo palabas ng classroom at hinabol ko pa siya, ngunit paglabas ko ay hindi ko na naabutan. Nakakapagtaka naman, ang bilis niya yatang mawala, ang sabi ko pa. Nang bigla ay narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Mamay! Mamay! Dinig kong boses.
Napabalikwas ako ng bangon mula sa pagkakatungo sa aking lamesa. Nang marinig ko yon, mabilis ding dumagungdong ang puso ko sa labis na kaba na hindi ko alam kung ano ang kadahilanan. Nasumpungan ko si Mang Larry, ang janitor ng eskwelahan na yon, na nakangiti sa akin habang hawak ang map niyang dala. "Ma'am May, nakaidlip po kayo. Maglilinis lang po sana ako ng classroom." Oo, salamat po. Pasensya na po kayo at napasarap ang pag-idlip ko." Saad ko naman. Ilang saglit pa ay nakaamoy ako ng samyo ng sampagita, kaya't bigla ko naalala si Angelito. Itatanong ko sana kay Mang Larry kung nakita niya ang batang yon na pumasok sa classroom, ngunit naisip kong panaginip lang pala ang lahat ng yon. Labis lang siguro akong nag-alala sa kalagayan niya, kaya't maging sa panaginip ay nasa isip ko siya. Nang gabing yon ay pinanalangin ko rin na sana ay maging mabuti na ang kalagayan ni Angelito upang muli na siyang makapasok sa eskwelahan, ngunit hindi na pala mangyayari yon, Papa Dudut. Makalipas ang 3 araw na nagkasakit si Angelito, Papa Dudut, ay binisita ko siya sa kanilang bahay upang kumustahin. Malayo pa lang ay kita ko na ang dami ng taong nag-uumpukan sa isang tila tent na itinayo malapit sa kanilang bahay. Maingay at maliwanag ang paligid. May mga nakatayo ring mga estante ng bulaklak na alam ko na kung para saan. Hindi pa man nakakalapit ay nangihina na ang tuhod ko sa isang bagay na naiisip ko. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili kong mali ang tumatakbo sa utak ko, Papa Dudut, ngunit hindi maitatanggi ang katotohanan. Wala na si Angelito. Nakita ko ang kanyang ina na tulala habang nasa tabi ng ataol ng kawawang bata. "Ano pong nangyari?" Halos naiiyak kong tanong nang masilip ko ang katawan ni Angelito sa loob ng kabaong. "Hindi ako naging mabuting ina," makahulugang sabi ng nanay nito. Tinapunan ko ng tingin ang ginang at nababatid ko sa mukha niya ang labis na pagsisisi. "Ginawa ko naman ang lahat eh. Pinilit kong maging mabuting ina, pero pinapaalala sa akin ni Angelito ang hindi magandang ginawa ng walang hiyang lalaki na ama niya sa akin." Pagkatapos sabihin niyo ni Aling Mirna. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Alam kong wala sa lugar ang pagtatanong kong yon dahil teacher lang naman ako ni Angelito, Papa Dudut. Ngunit gusto kong malaman ang sinasabi ng kanyang ina. Doon ay ikinuwento sa akin ni Aling Mirna na ang tatay ni Angelito ay pamilyado na, at pagkatapos nitong mabuntis ang ginang ay iniwan na niya ito ng walang pasabi at wala ring ibinigay na sustento. Ayon pa kay Aling Mirna ay sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral dahil nga sa galing din siya sa salat na pamilya. Ngunit dahil sa nabuntis siya ng isang pamilyadong lalaki na wala na siya ng gana sa buhay. At simula daw noon ay sinisisi na niya ang anak kung bakit ganon ang buhay na kanilang kinahinatnan. Kaya't gano'n na lamang ang paghihirap na ginawa niya rito. Papa Dudut, pilit ko mang isipin na hindi makatwiran ang ginawa ni Aling Mirna dahil kung tutusin ay wala namang kasalanan si Angelito. Ngunit wala ako sa kalagayan niya para magsalita pa. Dahil hindi ko naman alam ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Sana'y mapatawad ako ni Angelito. Sana'y mapatawad ako ng anak ko. Sabi nito sabay haplo sa ataol ng bata habang patuloy sa pagtangis. Huwag ko kayong mag-alala. Tiyak kong walang galit sa inyo si Angelito. Dahil nang minsang makausap ko siya ay sinabi niya sa akin kung gaano niya kayo kamahal. Paliwanag ko na gaya ni Aling Mirna ay umiiyak na rin. Papadudot na lamang ko na dengue ang kinamatay ni Angelito. Ito rin ang dahilan ng pagkakaroon niya ng lagnat. Sinubukan siyang dalhin sa ospital ng mga kapitbahay na nagmamalasakit, ngunit huli na ang lahat dahil diniklara itong dead on arrival. Ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari yon, ngunit hindi ko yon makakalimutan. Ngayon balita ko'y maayos na ang buhay ni Aling Mirna at isa na siyang street sweeper sa kanilang lugar. Mula roon ay kumikita siya ng pinangtutustos niya sa araw-araw. At paminsan-minsan ay binibisita ko rin siya upang kumustahin ang kanyang kalagayan.
Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang batang si Angelito dahil isa siya sa mga batang nagturo sa akin na huwag agad husgahan ng isang tao sa kung ano ito base sa panlabas na kaanyuan at tumingin sa ibang anggulo upang lubos na maunawaan ang pinagdadaanan ng isang tao sa buhay niya. Itinuring ko siyang anghel sa lupa, kaya't pinamagatan kong anghel ang liham kong ito. Dahil sa kabila ng hindi magandang naranasan niya sa mundong ibabaw, ay wala siyang ibang sinukli sa mga taong nakakasalamuhan niya kundi ang kasiyahan at pagmamahal. Sana kung nasaan man siya ngayon ay tinatanaw niya kami ng may ngiti sa labi at ipinapanalangin kung makamtan niya ang kasiyahang hindi niya nakamtan dito sa lupa. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut, at sobra po ako nagpapasalamat sa pagbasa mo rito. Lubos na gumagalang, May. Ang pagkakamali ay hindi na indikasyon na katapusan ng lahat. Lagi nating tatandaan ang kasabihang there's always a rainbow after the rain. At learn from your mistake. Tao lang tayo at natural sa atin na makagawa ng pagkakamali at dumaan sa isang pagsubok. Ngunit sa bawat problemang dumaraan sa atin ay lagi nating tatandaan na ang Diyos ay nandiyan upang umagapay sa lahat ng bagay na ating pinagdadaanan. Natutuwa akong marinig na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan si Aling Mirna at tiyak kong labis niya na pinagsisihan anuman ang kanyang nagawang kamalian. Ngunit lubhang nakakalungkot dahil ang isang batang kagaya ni Angelito na maagang binawian ng buhay nang hindi man lang nararanasan ng kaginhawahan. Saludo naman ako sa iyo, Ma'am dahil sa ginawa mong pagtulong kay Angelito na nagsilbi kang instrumento ng Panginoon upang ibahagi sa amin ang aral na natutunan mo mula kay Angelito. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Samahan niyo po ang inyong si Papa Dudut sa panibagong kwento ngayong araw na ito. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo Papa Dudut. Ako po si Ali Perez, 25 years old na sa ngayon. At tubong Bacolod City. Isa po akong lesbian o tomboy at lumaki ako sa lolo at lola ko. Nakilala ko naman ang nanay ko noong 13 years old lamang ako dahil simula daw po kasi nang pinanganak ako ay iniwan na ako ng nanay ko. Kaya ganoon na lamang ako kasabik magkaroon ng magulang. Tatlo po kaming magkapatid pero ako lang sa magkakapatid ang hindi nakilala ang aking ama. At matanda na ako nang nakilala ko ang aking ina. Samantala teenager ako noon nang mamatay ang lola ko na nagpalaki sa akin, Papa Dudut. Isa yon sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko na nagbigay ng sobrang kirot sa aking puso. Nang mawala si Lola Trining ay parang nawala din sa akin ang kalahati ng pag-asa ko. Kanina ka pang umiiyak dyan, wika ni Lolo Pinong pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inalo ako. Alitahan na, wala na tayong magagawa. Kinuha na si Trining ng Diyos. Hanggang doon na lang ang buhay ng lola mo. Nalulungkot na wika niya sa akin. Pero lolo, bakit po ganon? Bakit siya pa kinuha? Umiiyak kong tanong sa kanya. Hindi ko matanggap na wala na si Lola Trining na siyang pumupkop at nagpalaki noon sa akin. Matatanda na kami ni Trining. Darating talaga ang panahon na kailangan na naming lumisan dito sa mundo. Nauna lang sa akin si Trining. Ali, lahat naman tayo ay mamamatay at kailangan nating tanggapin yon. Paliwanag sa akin ni Lolo Pinong.
Huwag kang mag-alala. Nandito pa naman ang mga kapatid mo. Ako tapos ang mama mo. Nandito pa rin kami para makasama mo. Ang sabi pa niya sa akin. Mamayang kaunti ay dumating si mama sa bahay. Galing siyang bayan at sumaglit lamang siya sa amin para kumustahin kaming mga anak niya. At yun nga narinig kong nag-usap sila noon ni Lolo Pinong. Bagamat nasa kusina lamang ako, naglilinis, nakikinig ako sa kanilang usapan. Kaya po ako pumunta dito para kunin na po si Wendy. Isasama ko na po siya, inform ni mama sa aking lolo. Paano naman yung dalawang pang mga anak, sina Ali at Eddie? Narinig kong tanong sa kanya ni Lolo Pinong. Iiwan ko na lang po muna sila sa inyo. Tipid na sagot ni mama. Sa puntong yon ay tumigil muna ako sa aking ginagawa at nakinig ako sa kanilang usapan. Si Wendy lang ang isasama mo? Bakit naman? Magtatampo yung dalawang pang mga anak. Concerned na wika ni Lolo Pinong sa kanyang pamangkin. Tito, hindi po magtatampo yang sina Ali at Eddie. Hindi na po bata ang mga yan. May sarili na po silang pag-iisip. Katwiran ng aking ina. Pero kasi baka isipin ng mga anak mo na may pinapaboran ka sa kanila. Ang sabi pa ni Lolo. Wala po akong pinapaboran sa kanila. Paniniguro ni mama sa kanya. Siya nga ba? Tila nanunubok na tanong ni Lolo Pinong. Doray, heto. Hindi sa nakikialam ako pero noong buhay pa si Trining si Wendy lang ang sinusustentuhan mo. Nasabi yon mismo sa akin ni Trining. Tapos puro si Wendy lang ang inaalala mo. Binibilhan ng mga bagong gamit. Siya lang yung pinag-aaral mo. Para bang siya lang ang anak mo. Pagpapatuloy ni Lolo Pinong. Tito, nandito na po si Ali. Baka magtampo sa akin yan. Sinubukan noong pigilan ni mama si Lolo Pinong lalo na't alam nilang nakikinig ako sa kanilang usapan. Ang sa akin lang ay maging patas ka sana sa pagtrato mo sa mga anak mo. Pagpapatuloy naman ng aking lolo. Maliit lang po kasi ang kinikita ko, Tito. Sapat lang po yun sa iisang anak ko. At dahil sa panganay si Wendy, siya muna ang susuportahan ko. Ikaw, Ali, naiintindihan mo naman siguro na hindi ko pa kaya kayong suportahan ni Eddie kasi wala akong pera. Paliwanag naman ni mama. Kapag nakaluwag-luwag ka na maalala mo pa rin ang dalawa mong anak sana. Concern pa rin wika ni Lolo Pinong. Sa puntong yon ay huminga naman ng malalim si mama. Bago muling nagsalita. Tito, pwede po bang makiusap sa inyo? Kayo po muna sana ang kumupkop kina Ali at Eddie? Si Wendy na lang muna po ang kukunin ko. Pero huwag kayong mag-alala. Kukunin ko rin yung dalawa kong anak kapag maayos na ang lahat. Pakiusap sa kanya ni mama. Sige Doray, ako na muna ang bahala sa mga anak mo. Aalagaan ko sila sa abot ng aking makakaya. Pangako pa ni Lolo Pinong kay mama. Pagkatapos noon papadudot ay umalis na si mama kasama si Ate Wendy. Samantala, April 17, 2013 ay nagpasya si Lolo Pinong na lumipat dito sa Maynila para pag-aralin kami ni Eddie. 3 taon din yon. At dahil sa mayroong maliit na negosyo si Lolo Pinong na kainan, ay natapos ko ang sekundarya ko. Pero dumating ang panahon at naging mahina na si Lolo Pinong. At makalipas nga ang ilang taon ay binawian na din siya ng buhay. At yon ang naging dahilan kaya hindi ako nakapag-aral na ng kolehiyo. Sobrang lungkot ko po noon papadudot dahil ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin ay iniwan ako. Sa kabilang banda ay naging isang malaking pagsubok sa amin ang pagkawala ng taong tagapag-alaga namin.
Napunta kami noon sa pangangalaga ng isa kong tiyahin. Ayos naman pero hindi kasing init ng pagmamahal ni Lolo Pinong ang natanggap namin mula sa kanya. At dahil sa hirap din ng buhay ni tita ay palagi kaming pagod dahil sa paghanap buhay. At pumasok din sa isipan ko na humingi ng tulong sa aking ina. Nagbabaka sakaling matulungan niya ako at matapos na ang aking problema. Bakit napatawag ka? Anong kailangan mo? Bungad agad sa akin ni Mama nang sagutin niya ang tawag ko. Kami ni Eddie, kailangan po namin ng tulong ninyo. Mapagkumbabang sagot ko sa kanya. Wala pa akong maitutulong sa inyo sa ngayon. Gipit pa rin ako sa pera. Sagot niya sa amin na para bang nagmamadali at hindi siya masaya na kausap ako. Ganun po ba? Sabi ko na lamang. Sobra talaga akong nalungkot noon dahil sa kakaibang trato sa akin ni Mama, parang hindi niya ako anak. Sa susunod na lang, babawi rin ako sa inyo ni Eddie. Ngayon para mabuhay kayong dalawa itutulungan ninyo ang sarili nyo dapat. Ikaw Ali magtrabaho ka na. Nasa tamang edad ka na para kumilos. Para sa buhay ninyo. Hindi yung naghihintay lang kayo ng biyaya sa magulang ninyo. Tila sermon pa niya sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim ng mga sandaling yon. Sige po ma, maghahanap na po ako ng trabaho. Kumilos na kayong dalawa ni Eddie kasi wala talaga akong maitutulong sa inyo. Marami kaming gastusin din ni Wendy dito. Pinag-aaral ko pa siya. Dagdag pa niya sa akin. Buti pa po siya pinag-aaral ninyo. Sabi ko habang hindi ko noon maiwasang magtampo. Huwag ka nang magtampo dyan. Pagkatapos naman ng ate mo ikaw naman ang pag-aaralin ko ng kolehiyo. Paniniguro naman ni Mama sa akin. Sige na Ali, may gagawin pa ako. Sa susunod ka na lang tumawag. Pagkatapos noon agad na naputo lang niya kahit na hindi pa ako nagsasabi ng I love you o mag-ingat sila. Ramdam ko na ayaw niya talaga akong kausapin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Samantala sa edad kong 17 ay namasukan ako ng trabaho sa palengke. Natuto ako ng maraming trabaho at kahit anong trabaho ay pinasok ko para mabuhay ako. Mabuhay ko ang sarili ko at ang kapatid ko. Lumaki ako sa sariling sikap simula nang mamatay ang lolo ko. At kahit kaunting tulong ay wala akong natanggap na tulong sa aking ina. Pero isang araw ay bigla na lamang pumunta ang kaibigan kong si Dante sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko para sabihin sa akin ang isang masamang balita. Naaksidente ang kapatid mo, nabalian ng paa. Dinala namin sa orthopedic, inform sa akin ni Dante. Siyempre nanlumo naman ako sa aking narinig. Kumusta na ang kapatid ko? Nag-aalala kong tanong sa aking kaibigan. Sinemento na yung paa ni Eddie kanina. Kailangan nga lang ng pambayad doon sa orthopedic. Inform pa niya sa akin. Napabuntong hininga ako dahil sa panibago kong problema. Pre, wala pa akong pera ngayon Sa akin si pa ang sweldo ko. Di bumalik ka na lang muna sa amo mo, suhestyon niya. Magkano ba ang kailangan ni Eddie? Tanong ko naman. Mga 3,000 yata, hindi ako sigurado Sagot naman ni Dante sa akin. Sumakit ang ulo ko nang marinig ko ang halagang kailangan para mabayaran ang ospital. Walang-wala talaga ako ngayon Hindi ko alam kung papayagan ako ng amo ko na makuha ng advance yung sweldo ko. Bakit hindi mo na lang tawagan ang mama mo? Baka may pera siya. Baka matulungan niya si Eddie. Mungkahin ni Dante sa akin. Dahil doon ay sinubukan kong tawagan si mama sa aking cellphone. Matagal din inabot bago niya sagutin ang tawag ko. Ma, tumawag po ako kasi emergency lang po. Pero hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita na si Mama.
Pera na naman ang kailangan mo. Naku, wala akong maibibigay sa'yo. Tila galit na sagot pa ni Mama sa akin. Ma, naaksidente po si Eddie. Nasa orthopedic po siya. Kailangan ko po ng pera. Paliwanag ko sa kanya. Nagbabaka sakaling lumambot ang puso ni Mama. Ngunit, sa halip na makisimpatya sa amin ay iba ang nangyari. Hindi ba may trabaho ka? Pero kasi po ma, wala na po akong pera, sa akin si pa po ang sweldo ko. Magalang na paliwanag ko naman sa kanya. Yan ang hirap sa'yo, dapat nag-iipon ka. Tila paninisi pa niya sa akin. Ma, wala po ba kayong maipapahiram sa amin? Huling tanong ko kay Mama. Wala, galit niyang sagot sa akin sa kabilang linya. Nagulat ako sa naging reaksyon ni Mama kaya hindi ko napigilan noon ang aking reaksyon. Grabe naman po kayong makatrato sa amin ni Eddie. Puro na lang si Ate Wendy ang mahalaga sa inyo. Palaging siya na lang po ang binibigyan ninyo ng pabor. Hindi na nga po ako nagreklamo na si ate lang ang inaaruga at pinag-aaral ninyo. Pero sana naman po ay maging patas naman kayo. Bakit si ate lang po ang lagi niyong inaasikaso? Si ate lang po ba ang anak ninyo? Kung si ate lang pala ang kaya ninyong mahalin, edi sana, hindi na lang po kayo nag-anak pa. Sa puntong yon ay binuhos ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Ali, huwag ka nga magtaas ng boses sa akin, nanay mo ako at anak lang kita. Saway sa akin ni Mama. Nanay pala? Kailan po ba kayo nagpakananay sa akin? Sa amin ni Eddie. Kailan po? Ano? Question ko sa kanya. Mabait kasi ang ate mo kesa sa inyo. Tanging kinatwiran niya sa amin. Pero hindi totoo yon kasi matagal kaming nagtimpi ni Eddie sa favoritism ni Mama. Ganun po pala. Salbahe pa po pala kami sa lagay na ito. Kung salbahe po kaming anak, sana matagal na po kaming nagreklamo ni Eddie sa ginagawa ninyong pag-abandona sa amin. Na sana'y matagal na po namin kayong sinumbatan sa favoritism ninyo. Sige po. Kung ayaw niyong tumulong sa amin, edi wag. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Pagbabalik ko sa kanya. Kung ganun pala, bakit ka pa tumawag dito? Kaya wala akong kaamor-amor sa iyo Kasi tomboy ka na nga tapos ganyan pa ugali mo. Sigaw sa akin ni Mama bago niya ibinaba ang telepono. Papadudot, wala akong masahang tulong mula sa nanay ko. Hindi ko alam kung bakit siya ganun sa akin. Hindi niya ako tinuring na anak at tiniis niya ako kahit na maghirap ako. Siguro nga'y hindi ako mahalaga sa kanya. Baka nga papadudot hindi niya ako tunay na anak kaya gano'n na lamang ang trato niya sa akin. Papadudot, lumipas ang ilang taon ay hindi ako humingi ng tulong sa aking ina. Ang inasahan ko na lamang ay ang sarili ko. At si ate na lamang ang talagang minahal niya at inalagaan. Pero hindi pa rin ako nawala noon ng pag-asa na isang araw ay matututunan din akong mahalin ng aking ina. At nang mabalitaan kong nakatapos na ang aking ate sa pag-aaral ay nagbaka sakali ulit ako na matulungan ng aking ina para maabot ko ang aking pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bakit ka naman napatawag? Anong kailangan mo? Malamig na tanong sa akin ni Mama. Nabalitaan ko pong graduate na po si Ate Wendy ngayong taon. Mapagkumbaba kong sabi sa kanya. Ano ngayon? Anong gusto mong sabihin sa akin? Tila sarkastikong wika niya sa akin. Gusto ko po sana siyang batiin at saka hindi ko maituloy ang gusto kong sabihin dahil bukod sa nahihiya ako, ay natatakot ako sa magiging response sa akin ni Mama. Alam ko naman na may kailangan ka sa akin kaya ka napatawag. Wika niya sa akin at tila walang anumang pakikisimpatya sa kanyang boses. Total, tapos niyo na pong pag-aralin si ate. Baka po pwedeng ako naman po sana ang tulungan ninyo. Ma, gusto ko po kasing makapag-aral ng kolehiyo.
Agad namang nagsalita si mama. Wala akong pera. Wala akong maitutulong sa'yo. Hindi na ako kumibo noon dahil baka kung ano lang ang masabi ko sa kanya. Nagtimpi ako tapos ay nagbuntong hininga, Papa Dudut. Hanggang sa natanggap ko na wala talagang pag-asa na pansinin at mahalin ako ni mama. Ma, ginaganito niyo po ba ako kasi hindi niyo tanggap na tomboy ako? O baka naman po hindi niyo ako anak, kaya ganito po ang pagtrato ninyo sa akin? Mahina pero magalang pa rin na tanong ko sa kanya. Anak, maniwala ka sa akin, wala na akong maitutulong sa'yo. Pagod na ako. Kung gusto mo sa Ate Wendy mo na lang humingi ka ng tulong. Pasensya na anak. Ang sabi ni mama at sa pagkakataong yon ay tila nakaramdam siya ng guilt sa pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sige po ma, hindi na po ko hihingi ng tulong. Pasensya na po kung nakaistorbo ako sa inyo. Magalang ko pa rin sabi sa kanya at sa puntong yon ay ako na ang unang nagbaba ng telepono. Samantala hindi man ako matulungan ni mama ay merong mga tao namang dumating sa buhay ko para tulungan ako. Nang mamasukan akong kasambahay sa isang lesbian couple ay maganda ang naging pagtrato sa akin. Maganda ang pasweldo at hindi nila ako inabuso sa trabaho. Pagkatapos noon ay laking gulat ko nang magpasya silang pag-aralin ako sa kolehiyo dahil ayon sa kanila ay nakitaan nila ako ng malaking potensyal na umasenso. Papadudot sila na ang tinuring kong pamilya at magulang ko. At kinalimutan ko na ang aking ina dahil alam kong wala ng pag-asa pa para mahalin niya ako tulad ng pagmamahal na ibinigay niya sa ate ko. Samantala taong 2019 ay natapos ko din ang kolehiyo, BS Entrepreneurship. Lahat ng mga mahal ko sa buhay, ang mga amo ko sina Dante at mga kaibigan ko at ilang mga kamag-anak ko kasama na ang kapatid kong si Eddie ay masayang bumati sa akin. Tanggapin mo ang regalo namin mag-partner para sa iyo. Wika ng amo kong si Sir Tony, isang lesbian. Wow talaga po, para sa akin to. Hindi naman ako makapaniwala sa kanilang regalo na 30,000 pesos cash at isang brand new na laptop. Malit na bagay lang yan kumpara sa kabutihang binigay mo sa amin ni Tony. Alam naming magagamit mo yan sa pag-araw-araw mong trabaho. Sabi naman ni Ma'am Elisa na partner ni Sir Tony. Samantala hindi ko naman mapigil ang umiyak sa harapan ng dalawang amo ko. Sa totoo lang po, nagpapasalamat talaga ako kasi dumating po kayong dalawa sa buhay ko. Malaki po talaga ang utang na loob ko sa inyo. Kundi dahil sa inyo ay hindi po ako makakapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko rin pong ipagpasalamat sa inyo yung moral support na ibinigay ninyo sa akin. Kayo po ang nagpupursige sa akin na abutin ko ang mga pangarap ko. Kayo po ang naging inspirasyon ko para matapos ko ng maayos ang pag-aaral ko. Salamat din po sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Tinuring niyo po ako bilang kapamilya. Bilang sarili ninyong mga anak. Maraming salamat po sa inyo. Yon ang natatandaan kong sinabi ko sa kanila, Papa Dudut. Sa kabilang banda, yung araw ding yon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Nabalitaan ko nakatapos ka na ng kolehiyo, binabati kita. Sinserong bati sa akin ng aking ina. Salamat po, matipid kong sagot sa kanya. Nakatapos po ako ng high school nang walang tulong ninyo. Biruin nyo man, nakaya ko po yun. Kahit minsan hindi po ako humingi ng tulong sa inyo. Masaya kong wika noon sa kanya. Kaya mo naman palang mabuhay nang wala ako. Tila malungkot na wika naman ni mama sa akin. Opo ma, tama po kayo. Hindi ko nga po kayo kailangan sa buhay ko kasi meron pong mga tao, kahit na hindi ko po sila kadugo mas daig pa kayo sa pagiging responsableng magulang. Minahal po nila ako, tinulungan at ginabayan po nila ako. Nagpakamagulang po sila sa akin.
Matanggap ko na po na si Ate Wendy lang ang mahal ninyo. Kaya siya lang po ang itinuring ninyong anak. Ako kahit wag na po ako. May mga kinikilala na po akong mga magulang. Magalang ko pa rin sagot sa kanya kahit na may kaunting hinanakit noon sa aking puso. Yun lang naman ang tinawag ko sa iyo. Sana'y magpatuloy pa yung pagiging successful mo at good luck. Yun ang huling sinabi ni Mama sa akin bago naputol ang linya. Papa Dudut, sobrang kasiyahan ko nang makatapos ako ng kolehiyo. Agad ako nakahanap ng trabaho sa isang food manufacturing corporation bilang marketing assistant. Mas nagpursige akong magtrabaho at wala pang 8 buwan ay agad akong na-promote bilang marketing junior manager. Samantala noong mga panahong yon ay pinatawad ko na ang nanay ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Pinasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero kahit na pinatawad ko na siya, ay minabuti ko na ring lumayo sa kanya at mamuhay ng mag-isa. Papa Dudut, kahit salat ako sa pagmamahal ng isang ina ay ibinigay naman sa akin ang Diyos. Binigay ng Diyos sa akin ang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo. At isa na nga roon si Emma. Emma, sobra talaga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hinayaan niyang makilala kita. Sabi ko noon kay Emma habang inaya ko siyang mag-date noong araw na na-promote ako sa trabaho. Ako rin masaya ako at nakilala kita at naging parte ng buhay ko. Ang wika naman ni Emma sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, pabulong ko sa kanya. Alam ko naman yun, Ali. Alam ko at nararamdaman ko kung gaano mo ko kamahal. Tugon niya. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Kung hayaan mo lang sana ako na mahalin ka, sinisigurado ko sa iyo na hindi mo pagsisisihan yon. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Kung sabihin ko sa iyo na pumapayag na ako maging girlfriend mo, siyempre nagulat naman ako sa narinig ko mula sa kanya. Ha, talaga? Pumapayag ka na? Hindi ako makapaniwala that time at naghintay ako sa kanya ng clarification. Kakasabi ko lang kanina, hindi ba? Natatawa ang sagot ni Emma sa akin pagkatapos ay muli siyang sumeryoso. Ali, simula sa gabing to girlfriend mo na ako. Kahit na tomboy ako okay lang sa'yo? Hindi mo ako ikakahiya? Panunubo ko sa kanya. Bakit naman kita ikakahiya? Mahal kita. Hindi kita ikakahiya. Alam mo, Ali, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kahit na sabihin pa nilang lesbiana o tomboy ang karelasyon ko. Hindi naman sila magmamahal kundi ako. At ikaw ang gusto kong mahalin, Ali. Paggarantiya naman sa akin ni Emma. Emma, salamat. Sabi ko sa kanya bago ako napahalik sa kanyang noon ng di oras. Basta promise mo lang sa akin na hindi mo ko papaiyakin. Ipangako mo sa akin na ako lang ang mamahalin mo. Tanong niya sa akin. Oo naman, pinapangako ko sa iyo na kailanman hindi ka iiyak sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Yon ang naging assurance ko sa kanya. Papa Dudut, simula noon ay si Emma na ang kasama ko at matiwasay na kaming nagsasama ngayon dito sa Mandaluyong. Tungkol naman sa aking kapatid na si Eddie, kasalukuyan ko siyang pinag-aaral ng senior high school sa STI sa Novaliches sa kursong tourism. Si Ate Wendy naman ayon nag-asawa na at may sariling pamilya habang si Mama ay nanatili sa mga kamag-anak namin sa Bacolod. Pero dahil sa sunod-sunod naman ang swerteng dumarating sa akin ay nagpasya akong bigyan si Mama ng lingguhang tulong pinansyal para naman hindi na siya mamroblema. Sa kabilang banda hanggang ngayon ay may communication pa rin kami ni Sir Tony at Ma'am Elisa at forever akong tatanaw ng utang na loob sa kanila. At para makabawi sa kanilang kabutihang loob na ibinigay nila sa akin, tinutulungan ko rin sila ngayon sa kanilang negosyo. Papa Dudut, simple lang ang kwentong na ibahagi ko sa inyo pero alam kong may kaunting inspirasyon na mapupulot dito. Umaasa ako na sana'y magpatuloy pa ang swerte na dumating sa buhay namin ni Emma.
Sana rin po ay matupad ko ang aking mga pangarap, ang makakasama ko rin ang aking biological father, bukod syempre sa aking ina. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Ali. Maraming salamat kay Ali sa pagbabahagi ng iyong kwento dahil sa inspirasyong ibinigay mo sa aming lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa ating programa. Nakakatuwang malaman na sa kabila ng hirap o struggles mo sa buhay, ay nakuha mong umasenso at nakamit mo ang iyong mga pangarap. Ang kagandahan pa sa iyo ay marunong kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Habang buhay kang tumatanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa iyo para maabot mo ang iyong mga pangarap. Hindi mo rin kinalimutan ang kapatid mong si Eddie at patuloy mo pa rin siyang sinusuportahan na maabot din ang kanyang mga pangarap. At higit sa lahat ay napatawad mo na ang iyong ina at sa kabila ng mga pagkukulang niya sa iyo ay tinutulungan mo pa rin siya. Masasabi naming napakabuti mong tao, Ali, kaya ipagpatuloy mo lamang yan at hindi ka pababayaan ng Diyos. God bless and more power.